At dahil pasukan na ng mga anak ko sa school, naisip kong gumawa ng pwedeng stock sa ref na ulam na madaling lutuin at the same time pwede rin nilang ipambaon. So gumawa ko ng lumpiang Shanghai na pinalevel up sa sarap. At sa mga ingredients na ginamit ko, ang dami kong nagawa. 110 pieces lahat. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa recipe natin ngayon ay kakailanganin natin dito ng ground pork at 1 kilo po pala ito. Then gagamit din tayo ng isang carrot, onion leeks, bawang, 2 piraso ng sibuyas at meatloaf. Kahit na anong brand po ng meatloaf ang gusto ninyong gamitin ay po pwede. Maglalagay din tayo dito ng cheese at syempre ang lumpia wrapper. So yung mga gulay na gagamitin natin ay binalatan ko na at hiniwa. Then gagamit ako ng food processor para maging pino yung ating mga sangkap na gagamitin. Pero kung wala naman po kayong food processor, pwede nyo po itong hiwain na lang ng maliliit. Mas maganda kasi yung mga sangkap na ilalagay natin dito sa lumpiang Shanghai ay maliliit talaga or pino. At pag okay na lahat ng mga ingredients na kakailanganin, sa isang mixing bowl ilagay na natin lahat. Yung ground pork, yung gulay na ginarind natin kanina, isang itlog, cheese, at hindi ko na lang po pala na ipakita sa inyo. Hindi pala naka-play yung aking video. So yan, nilagay ko na rin yung 2 lata ng meatloaf. Durugin lang natin yan ng mabuti, then ihalo na natin dito sa iba pang mga ingredients. After nyan, maglalagay na rin tayo dito ng mga pampalasa. At sa pampalasa naman, naglagay lang ako ng paprika, black pepper, brown sugar, at konting seasoning. Naglagay din po pala ako dito ng konting asin kasi nakulangan pa ako sa alat. At kung may gusto pa po kayong ilagay na additional na pampalasa dito, ay pwede nyo pa pong i-add. At sa lumpia wrapper naman, ito yung kadalasan kong ginagamit, ang Bambi Spring Roll. Naubusan na kasi ako nung maliit na size, kaya ito na yung binili ko yung malaki, then hinati ko na lang sa gitna. At sa paggawa naman ng ating lumpiang Shanghai, naglalagay lang ako ng 1 tablespoon kada lumpia wrapper. Then sa dulo, nilalagyan ko lang ito ng tubig na pangsara. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 110 pieces. At dito ko nga yan nilalagay sa ziplock para madali kong mailagay sa ref. At naglalagay lang ako ng 8 pieces kada plastic. At para malaman ko kung ano ba yung lasa ng aking ginawang lumpiang Shanghai, nagprito lang ako ng ilang piraso at ipapatikim ko nga sa aking anak. Sa pagluluto naman ito, mahinang apoy lang yung gamit ko para maluto hanggang loob. At pag nag-golden brown na nga yan, okay na po yan. Ahunin na natin sa kalan. So kung i-stock nyo po pala ito, mas maganda na ilagay nyo ito sa freezer para hindi ka agad masira. At ang unang ang kumain ng aking niluto ay ang aking bunsong anak na si Mizu. At kung mapapansin ninyo, medyo nahihirapan yan ngumuya or kumagat kasi yung ngipin niya sa harapan ay gumagalaw na at meron din naman na natanggal na. Pero bukod doon, ang sabi niya, napakasarap daw ng aking ginawang lumpiang Shanghai. So kung gusto nyo rin po nito, try nyo rin gawin yung ating recipe. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.